School Emergency Disaster Preparedness Plan. Paano ba ginagawa yan? Okay, so itong preparedness plan na to, from where pa natin i-start ito, up to where natin i-stop ito. Okay, and then gain understanding of the school emergency or disaster preparedness plan. Then, inulit ko lang identify the different school safety drills. Ano-ano ba mga safety drills? Kagaya ng sinabi ko, meron tayong disaster drill ng fire at ng earthquake. But, meron pa siyang iba. Okay, identify natin yan mamala. And describe the roles of the parents and children at school during disaster. Kung meron mga, yung pag-impact na yung disaster, ano ang role ng mga bata, ano ang role ng school at ng parents. Okay? Now, to understand more about school safety, it is defined as the school-related activities where students are safe from violence, bullying, harassment, and substance use. Okay? So, ito ang pinoprotektahan kayo, mga estudyante, with this. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang disaster yung mga far chuchu, kundi another kind of that can lead to disaster is yung mga bagay na hindi natin nakikita na posibleng mangyari. Ito yung mga violence. Okay? Bullying, harassment, and substance abuse. Okay? So, as a school security, now security means yung security guard natin plus yung admin ng school. Okay? Ibig sabihin, meron silang naka-planchadong policy on how to prevent all these things to happen. Okay? So the school security covers all measures taken to combat threats to people and property in educational environment. Okay? So next. So it includes the students are shielded from any kind of abuse, violence, psychosocial, okay? Ibig sabihin pati yung mental health nyo cover dito. Okay? Disaster, like for example, natural, man-made, fire, and transportation disaster. Okay? So, ibig sabihin yung topic natin, cover pa rin doon even yung emotional and psychological status. So, when we say psychological status tsaka emotional, nandun na yun mga abuse, kind of abuses. Okay? And next for that, we will be talking about emergency preparedness. Okay? So, for example, meron na tayong mga emergency personnel. Okay? Pang-usap-usap na kung ano ang dapat gawin. Kung sakali man merong ganitong bagay na pupunta sa atin or meron ganitong bagay na mangyayari sa atin. So yung mga officer, mag-umpul-umpul na yan sila para ipaplano na kung ano ang dapat natin i-prepare para i-translate na yan. Paano ba i-translate? Isabi na sa mga estudyante para mag-start na tayo ng drill. Okay? Yung mga ganyan. Okay, kagaya ng sinabi natin, ang disaster preparedness is napaka-importante not only to the school, it also very important to the hospitals and other buildings, business buildings, even at home. Okay? So, ang pinaka-school disaster, ang pinaka-objective niya is to help school administrators, staff, teachers, and students to be prepared in the case of emergency and disaster. Pwede mangyari because of natural hazard, like for example, earthquake, ano yan? Ay, matagalan yan. Okay. Paano na yan? Wala pa. Oo. Mamaya pag klase ako. After now. Saglit lang naman. So, emergencies and disasters due to natural hazards or natural phenomenon like the earthquake, floods, typhoon, and landslides. There are also other kinds of disaster
na pwede man-made. Like for example, dito sa school premises, pwede magkaroon ng bomb threat. Pwede yung laboratory sumabog o di marami ang casualty. Pwede din yung kasi gilid lang tayo ng highway. Pwede yung for example, may truck diyan na may dalang chemical at sumabog. Isa din yun. Okay? So, lahat ito ay pwedeng mangyari, although sabihin natin na it is less likely, even yung yung pagpasok ng tao dito kagaya sa US na may dala-dalang baril at basta na lang magpagbabarilin yung mga tao, pwedeng mangyari yun. Okay? So, to be able to be ready, the school preparedness requires undertaking of the following important actions. O, ito na yun. Create a school emergency and disaster preparedness committee. So, dapat meron disaster preparedness committee. Ano ang ginagawa nila dyan? Sila yung nagpaplano kung paano umaksyon pag dumating ang oras ng disaster, pag dumating ang oras ng violence and things like that. Like for example, may hold up o kaya may hostage. Okay? So ano ang dapat gawin ng mga nurse? Diba? So sila yan, magpaplano yan sila. Okay. Design a school emergency and disaster preparedness plan kung sa school, okay, lagay natin sa school, meron hostage or merong mga what do you call this, mga bomb threats and things like that, ganun pa rin. Kailangan meron disaster preparedness committee kasi sila yun, meron alam na steps kung paano i-tackle, paano i-handle ang mga situations na yan. Okay? Know the responsibilities of stakeholders and conduct emergency drills and exercises. Ano ang mga responsibility ng mga department head? Sino ang magiging command center? Paano ang chain of communication, yung mga ganon. And then, of course, after establishing that, para magiging sanay ang mga tao, in-encourage nila to participate sa mga drills. Okay? So, yan. So, these are the functions and responsibilities of emergency and disaster preparedness. Number 1 is to develop. Tapos, pag na-develop, i-review. And then, i-drill. Okay? I-implement. So, paano pag-implement is you have to go along with the procedure and then look back. Ano ang ginawa natin? Ano ang mali doon para pwede na i-correct mismo doon na after ng drill ninyo. Okay? Next is organize emergency brigades. Okay, like for example, fire or first aid, mga ganon. And assign responsibilities to teachers and administrative staff based on individual capabilities. Kasi kung, for example, assign mo kasi teacher yan teacher. Pero meron kasi mga teacher may mga kapansanan. So, hindi mo kaya siya i-assign dyan sa mga bagay na yan. Okay? So, much better talaga na the policy should be clear na ito lang yung mga healthy or up and about individuals. Okay? Then, after that, do not assign dangerous activities to the students. Oh, very clear naman yun. Self-explanatory. And then, kapag kayo ay nag-develop na ng plan, organize, and conduct emergency preparedness training. Okay? So, ano yan? Itutap ako ng hiccup. Kanina tapos na ako sa hiccup. Okay, conduct emergency preparedness training sa lahat. Lahat ng nandito sa school, including teachers, including staff members, including students. And then, in every corner, dapat merong emergency warning. Nakikita niyo yun, sino dito nakapunta na sa mga malalaking building or yung mga hotel, meron nakasulat doon, you are here. Okay? Sa mapa. Sa mga hotel, nasa likod ng pintuan. Sometimes yan, minsan nasa wall na nakadikit. Okay? Ilagay, you are here. And then, sa mapa ng building na yan, nandun nakasulat ang exit. Okay? So, in case of emergency, yun ang sundan nyo. Okay? So, that is part of the policy na every building
meron talagang ganyang information. Put an emergency warning system in place that shall inform the school population of the actual and impending danger. That is the reason why nung every time na nagka-earthquake tayo, nagre-ring ang bell. Okay? Meron talagang ringing of the bell. So, ibig sabihin, that gives us warning na yung mga ibang tao na nasa loob ng building ay lalabas sa open area. Okay? Next, coordinate and communicate with local authorities and the parents or guardians of the student. Now, usually talaga kapag ganito, kapag hindi na masusustain ng faculty members ang danger na situation, tatawag na sila sa labas. Like for example, police station, fire department, DSWD, DILG, lahat mga kung ano-anong pwedeng tawagan para matulong ang situation. Okay? Integrate emergency preparedness into the curriculum. That is the reason why meron kayong disaster nursing. Okay? And then, provide for procurement, storage, and maintenance of emergency supplies. Dapat may mga expiry date yan. Okay? And provide procedures for regular maintenance kung sakali man. Like for example, wheelchair ba yan? Or walker ba yan? Or kung ano-anong bagay. Okay? So kasi pag during emergency, magagamit yan. At least laging handa tayo. Okay? Ang mas advantageous nga is kapag may disaster nursing, dapat meron talaga tayong kumbaga area para maging station kasi doon lahat ng mga bagay nilalagay. Okay? Pati yung mga ibibigay natin sa mga casualties ay doon dapat manggagaling. Okay? So here is the algorithm ng mga personnel in the school kung paano sila mag-assembly kapag, for example, merong mga disasters, okay, or in the preparation of disaster. So here we have the School Disaster Management Committee, and then itong disaster awareness team, they are the ones responsible for conducting seminar, letting all the people know and the student know about the impending disaster. Okay? And then, kung for example, pag ilang time lapse lang, parating na talaga ang disaster. So, disaster response group naman ang tatalakayin natin. Ano ang pwede natin gagawin sa kanila? Piliin kung sino talaga ang karapat-dapat makareceive ng medical attention. Okay? Kasi not everyone receive the adequate medical attention, particularly sa mga disaster response. Okay? You will know that later. So dito sa disaster response, meron kang kanya-kanyang department. Okay? And they can also give the order to implement the triage system. Dito yan banda sa mga orange. Okay? After that, reporting na lang siya kay ilagay natin si team, kaya si OIC, mga ganyan. Okay? Heads of the local authority, headmaster, teacher, non-teacher staff, NDRF officials, agenda, APTA Mitra official, okay? And the response group and procedure. So, ito sila ay mga kasama dito sa mitigation phase o yung disaster awareness. Sila yung nagsasabi, pag-iikot yan sila, may tayo sa linggo magda-downfall na yung pinakamalakas na bagyo, kaya mag-ingat kayo, dito lang kayo sa mga ganitong bagay na lugar. Yung mga ganyan, nagwa-warning niya sila. So there are different types of disasters and emergency at school. So we have one is air pollution episode. So yung air pollution, usually ito yung mga, like for example, yung usok, gumabi talaga ang usok, talagang ang dilim dahil sa usok na yan na malapit sa school, syempre malalangkap din ng mga student. It should be prevented sana, pero dahil sa nangyari, hindi na siya ma-prevent.
Okay? So, ano ang action plan mo? Wait lang. Ano yun? Dali. Wait lang ha, wait lang. Okay, so meron din tayong chemical spills. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, sometimes yung truck may daladalang mga malalaking chemical tapos hindi natin namamalayan na ito pala ay bumagsak or nag-turn turtle ay yung truck. So lahat ng chemical talagang amoy na amoy dito sa premises ng school, lahat-lahat. Okay? At apektado yung mga patient or student na merong asthma. So, isa din to. Okay, next, threat to explosion. May mga bomb threat. Okay, isa din yan, kasama yan sa mga disasters. Na makikita nyo, may mga video kasi tayo dyan na pwedeng i-play ninyo afterwards. Pero dito sa chemical spills, meron tayong certain kind of evacuation ginagawa. Okay, so later pag-usapan natin. Fire on-site or off-site, kung sakali man itong si on-site, so madali lang talaga ipasipay yan kung may tao ang lugar. So kung saan area, di ba sa mga area natin dito, meron na tayong mga fire extinguisher. So kung saan area meron, di pwede gamitin yung fire extinguisher, hindi nalalaki yung fire. But you are not supposed to use the fire extinguisher if you are not aware of its use. Pag hindi mo alam pa paano gamitin yan, huwag mong gamitin. Okay? Next. Fire, tapos na, flood. Now, usually dito sa atin, iilang lugar lang talaga ang nagbabaha. Okay? At saka so far naman, kapag yung baha ng baha, walang problema. Pero kapag ito ay isang flash flood, ibang kwento na yun. Okay, ano ba yung flash flood? Sino pwede magsabi? Ano yung flash flood? Ano yung flash flood? Neira, ano yung flash flood? Nandyan ba kayo? Ang pagkakaalam ko po, ma'am, pag sinabi pong flash flood, yun po yung bigla ang pagtaas po ng tubig, yung pagbaha po. Biglang pagtaas ng tubig, yes, biglang pagtaas. Pero when you say biglang pagtaas, parang hindi siya clear description ng flash flood. Okay, pero may point ka doon. Okay, so meron pa ba? Sino? Sino pwede? Jerome. Yun po ma'am yung pagtaas po ng tubig. Similar po sa ni Naira ma'am, ang pinagkaiba niya lang po sa normal na flood is karaniwan po ng causes niya ma'am is unpredictable, yung mga biglaan, gaya po ng mga spill galing sa mga dam po. Okay. Yeah. Pag sinabi nating flash flood, yung pagbaha, yung pagpasok ng tubig may current. Malakas, pwedeng sumama, minsan pati kotse sumasama talaga. At ang bilis tumaas ng tubig. Yun yung tinatawag natin na flash floods. Okay? Ayun. So, next. Severe windstorm, mga hurricanes and tornadoes. Wala naman sa atin yan dito, pero of course, hindi lang naman kayo, in the future, hindi lang naman kayo
dito sa Pilipinas kasi mag-a-abroad din naman kayo, so at least meron na kayo idea kung anong pwedeng gawin dyan. Earthquake, alam na natin yan. Criminal act, ito na yung mga nagra-run amok, ito na yung basta na lang pumunta sa loob ng hospital at pagbabarilin yung mga tao, okay, mga ganyan. At prevalent yan sa US, sa mga schools, mga inosenteng tao. Tapos bigla-bigla na lang nagbabaril sa loob na kahit sino na lang itutok nila. Hopefully naman dito sa atin, hindi mangyari ang ganyan. Diba? Okay? And then, what else? Bomb scare, nangyari na rin yan dito sa atin sa loob ng school last time. I think that was 2 years ago. Meron tayong immediate cut ng classes because there was a bomb scare. Now, most of the students were not aware about that kasi during the time you were just asked to go home. Cut immediately ang classes. Pero mga faculty alam kung ano ang nangyayari. Pero kalma lang din at pinapauwi ng maayos yung mga bata. Okay? So mga faculty na iwan dito and then afterwards naman, umuwi na din. Then riots. Okay, this can possibly happen if for example may mga gang-gang dito sa loob. Hopefully naman wala. Alam ko na mga estudyante may mga organization siya sa mga ganyan. Pero hopefully, kasi kung tutuusin, hindi talaga sila pwede mag-enroll yata or whatever. Kasi doon sa nangyari sa mga UST and things like that, diba? Dahil sa sa initiation na mamatay yung member. Okay, so bawal talaga na kinwestiyon nga sila kung bakit ina-allow nyo yung mga ganyang organization sa loob ng school. Pero dito naman sa atin, so far, hopefully, hindi mangyayari yung ganyan. Pero hindi natin masabi, let us just not be complacent about that kasi hindi naman natin alam ang mga takbo ng utak ng kada tao. Then, missing student or child. Sometimes this can be alarming also if, bigla na lang nawala yung student sa loob. Hindi naman nakita ng guardian na lumabas, pero sa loob siya nawawala. So, paano nangyari? So, alarming yun. Okay? Parang may nabalitaan ako na meron na nag-suicide na estudyante dito. Okay? So, last time yun. Anyway, aircraft falling, yung aeroplano nahulog sa school. Disaster din talaga yon. So, ano pwedeng gagawin? And of course, infectious disease outbreak, kagaya ng pandemic na COVID-19. So hopefully, dahil na-experience na natin noon, alam na natin ngayon ang step-by-step on how to deal with infectious diseases of unknown origin. Okay? Kasi nangyari na. So, alam na natin. Kaya nga, meron pa nga ngayon, hanggang ngayon, nagmamas pa rin, di ba? Ako, pag may budget, nagmamas. Pag wala, di wala. Pero as much as possible, advantageous talaga ang mag-mask. Okay, so the school emergency and disaster preparedness plan. Paano ba ginagawa yan? Proper preparation is important. Kaya nga meron plan. Plan means you are foreseeing what are the things that you're supposed to do pero wala pa. Nagpaplano ka pa lang. Okay? So the plan encompasses all types of school emergencies and disaster with regular drills. Dapat lagi-lagi yan may drill. Okay? Kasi mas advantageous yung lagi nag-drill kasi madali mo maalala yung mga steps na ginawa mo. So, yung percentage of safety ay nasa sayo kung paano dahil kung na-adhere ka ba sa protocol or hindi. Okay? So, the plan consists of the following components. Ito yung mga complete contact information ng mga key persons. Ano yan? Lahat na? 17 na kayo lahat? O, ibigay mo na sa secretary, sabihin mo, 17 na lahat, kompleto? Paano nyo na? Pero okay na. 17?
Sure? Yes, ma'am. Okay. So sabihin mo sa secretary na ilakip na yan tapos ipadala na sa registrar. Registrar muna. Okay. Okay. Sabihin mo, ma'am, ano na daw to? Pwede, okay na, ipadala na sa registrar. Saan ang secretary, ma'am? Si Ma'am Shane, nandun kasi ang letter sa kanya, ma'am. Nandun yung letter sa kanya. Sino, ma'am? Hindi to, ma'am. Hindi. Oo. Ang secretary ni Dean. Okay. Okay. Tapos, ibibigay ko sa registrar. Tapos dalhin mo to sa ano? Dalhin mo na to sa registrar. Okay. Hala! Guys, naririnig niyo ba ako? Kanina pa ako salita ng salita. Saan tayo nag-stop? Uy.
Okay. Guys, naririnig niyo ako? Yes po. Okay. Diyos ko, ang hina talaga ng ano. Dapat talaga next week magfe-face-to-face na tayo. Ano ba yan? Okay, so dito na, saan tayo nag-stop? Dito ba? Tapos na ako dito sa ano? Components ng emergency disaster. Ay, sorry, enough po. Kasi ang ingay. Oo. Tapos na ba dito? Laging nagkakat, ma'am eh. Nagkakat. Ewan ko ba? Okay, so ito ang kasama or components ng disaster preparedness plan. Okay, kasama dyan ang mga contact number ng mga key persons. Importante talaga yan dahil when it comes to emergency, nandyan kaagad nakasulat sila. Then, maps and floor plans. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na kapag sa malaking building kayo, meron talaga silang mapa na identify kung nasaan ka banda. And then, naka-identify doon kung ano ang area or exit area para doon ka in case of disaster. Sometimes, they also identify mga first aid. Okay? Mga first aid doon para alam natin kung saan tayo kukuha ng first aid whenever may casualty tapos may mga sugat-sugat. Now, when it comes to environmental disaster also, kailangan meron din tayong topographic map. Okay, now dito sa topographic map, nakalagay din dyan kung ano ang mga area ng prone sa baha, prone sa mga landslide, prone sa mga tawag nito transportation accident and things like that. Okay? So, map is very important. Then we also have ABC, A, B. A is maps, B is topographic maps, and C is floor plans. Okay, yung floor plan is, for example, may malaking building ka, tapos may posibleng disaster. So, sa floor plan sinasabi, safe area, yung mga ganyan. So, dapat doon kayo pupunta. Or, kung hindi man safe area, exit area. Okay? So, ganon. And then, plan also where to evacuate. Paano ang daan? Saan kayo dadaan? Saan kayo ang exit? Ma'am, saan galing to? Okay. Yung research, okay na. Set na ng schedule. Kaya February class, kausapin ko na lang ang mga advisor. Okay, guys. Disaster? Sige. Sige. Okay. So, ayan na guys, eto na. Now, if for example may floor plans kayo, you have to identify saan ba yung pwedeng ma-evacuate area. Meron ba tayong shelter area? Meron ba tayong evacuation route? Meron ba tayong paano i-locate or sorry, paano
spill kay mga at paano i-shut off. Okay? And locate chemical storage area. Kasi kung for example may fire, makakatulong din si chemical para lumaki talaga ang fire. So kailangan gumawa na ng paraan bago masakop siya ng mga apoy. Then, dapat may emergencies. Alam natin na mayroong nangyayari. Okay? So, dito naman sa isa mahabang di ba yung pinaka-alarm niya? Isa. Pero, dapat talaga meron yung iba-ibang identification. For example, isang mahaba is earthquake. Pag putol-putol yung alarm or yung pag-sound ng alarm, dapat yun. May ibang ibig sabihin. Like for example, fire. Yung mga ganyan. So dapat iba-iba para ma-identify natin kung ano ang impending disaster. Okay? So aside from that, sabi ko na pa, school evacuation plan, kagaya kanina sinabi ko na. Okay? What else? Now, yung pag-announce sa mga student usually pwede sa GC, okay? Pwede sa overhead page. Meron talagang school na overhead page yung announcement nila. Okay? And meron naman may system sila para mapunta sa mga mobile phones ang announcement. Guys, wait lang. Guys, mag-off na tayo. Tawag ako ni Doc Miranda. Hindi ko alam si BPAA. Hindi ko alam kung hanggang oras, ha? Okay? So, mag-off na tayo. Mamaya, send ko na lang itong slide. Thanks. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po, ma'am. Guys, mamaya